alam niya kung paano gastusin peace and order pati discretionary fund. Tuturuan ko siya. Yung legal na walang nakawan. It goes with the office. Pag-ganoon lang yan. Meron ang presidente kagaya ko. Wala naman talagang pera either as being mayor for so many years. Wala talaga. So, parang meron sa gobyerno at ang gobyerno naman hindi hamon hindi sa ganun talaga yung discretionary fund, those are all political expenses of a president or a mayor for that matter. Kasi yan lang talaga nasa gobyerno. Whether you like it or not, otherwise, magdanap ko yung gago. Sana politiko yung the position itself is political. Now you need to do this immediate amount to get into the office. Once you are there, you have to dispense with so many problems of humanity, including expenses for election, but more of the money would go to itong mga social services. Baka akalain na rin ninyo, hindi naman na may pera. Walang pera sa mauubos talaga sa pangangailangan ng tao. Kasi hindi lahat na referrals na may sakit ito, sakit doon. Meron karamihan yung most of the, kasi yung maipadala mo sa ospital, sa regional, sa provincial, madali yun. Ba't mo punta sa opisina mo tapos magpresenta ng resita ng cancer and other ailments na hindi available doon sa programa mo sa opisina or medical expenses. Iyan ang mahirap. Kaya minsan, akala talaga karamihan, perception is, baka akala nila talaga nanakaw yung mayor o pati governor. As a matter of fact, ano yan sila yung ipit sa karamihan ng problema ng bayan na wala sa budget, either for social services or wala, out of the blue. Cancer treatments, kung ano-ano, yung hindi makauwi, gusto umuwi, hindi makauwi mo sa budget yan. Nalimit you have the discretionary fund. No, I tell you now, because I am retired, nakikita naman niyo ang sitwasyon ko. Kung talagang may pera na pwede mong minahin mo man, dagdag ka pa. Basta may pera sa gobyerno, kung talagang if you want to solve the problem of humanity once you are in public office, kulang pa yan. Dagdag ka pa yan. Pati na yung sweldo mo. Kasi government can only appropriate 300,000 discretionary fund kung ano-ano. Specific yan. But outside the hospitalization, assistance and all, pag hindi nakuha yan, yung medisina wala sa hospital, hindi nakukuha yan sa bulsa ng tao. And most of the cancer, walang masik kayo. Hindi mo siguro mo talaga kayo. May mga line extremes, iba na linya dyan, for cancer patients
for the second, third, and first. Wala. So yun ang karamihan ng tao. Hindi madali. Hindi madali ang tao. Mas kaya sabihin mo, magnakaw ka ng pera, mauubos rin yan sa tulong ng tao. Kasi paglabas niya sa budget, you're only limited for medical assistance. You cannot program the sickness or ailments of a community, for example, like tumapo, ito, kabila ko kanina. No such thing. Ito, kay Ramon ka, kay Lucio ka. Wala sa pinili. Wala. I don't know. Kami ko wala. Never. Ako kumpiyansa ako kasi malakas talaga ako. I mean, starting from my father, he was governor of Slovenia, and that was really was part of the one big problem na lahat ng tao dito bumuto ng governor. So, walang question na may political staff na. Alam kayo na kahit sa Pilipinas. Mahina tayo. Mahina pa rin. Lahat po mahina ang signal dito. Berger's disease is sakit ng utak. Pagka ang tao takot, ang rento, minsan, kabalik naman, madami. That's sanitation. Hindi naman, there's nothing object na nagtutuloy. Ayaw mo kasakit. Masaan ako? Dito ko na si Dab, pinipin ko na. Dab, pinipin ko na. Dab, mga ako, contemporary ko kami sa Bella. Classified dito ko. Is a marano. Parang lula ko sa classmate ko from first year ko. Umanap kayo ng murong outside sa special domestic affairs.
how many cases of mga legal separation, mga jubilates. Umuro, kaya parang kasama. Basta sa katandaan ko, nasaan ako? Hindi, nasaan ako? You will get old. Pagka hindi naman lahat ng panahon. Wala mo siya. Yung talaga ba, ano ang pamahalaan natin? Napatay. Ngayon sila nilong ano. Ganun yan. So, mas maganda kasi itong sense of belonging. Not-sure ka na. Siguro. Ano mo, reaction sa kami? Remember that nung lahat ng mga partido na pumunta kay Marcos, I'm not saying anything against it. It is good. It shows the markmanship target ng ubusin kayo. Pero ang nagpaiwan kasi, ang talagang nagpaiwan, were the most vocal, or in some places, silent. Pero nandito pa rin sa ang PDP. So, in democracy, whether you like it or not, there has to be some form of dissent. Alam mo sa democracy, you define democracy. Sabihin mo na it's a system of government without dissent. And that is not democracy. Ang essence ng democracy is kung may gusto mong sabihin karamihan, kisuhugan kung 1,000 kayo, magsabi ito, at may isang tao na magsabi, hindi naman 300, 400, half a million. Davao City, with that population of, I don't know, ilan na naman. Bigyan mo ng 20, 25, 50 million. Una yan. Ilan ang population na Davao? How big Davao is? Ilang tao na magkasakit dito na pwede pumunta ng doktor magpagamot? How many percent of the total population? Even sa lugar ini. Ilang tao lang ang pwede pumunta ng doktor para magpagamot?
ilang porsyento ang mga tao dyan na wala talaga except to the politics. Kaya hindi mo masisi ang tao. For tubig, tapos barangay captain yan, barangay captain na tapos sa mayor. Eskwelahan, tatapos sa barangay captain yan, tatapos sa mayor, deputy mayor, maghanap siya ng pera. Lahat na. No amount of money is ever enough. Ang masahot talaga ng tao na hayaan yung problema, magkalat ng ganyan, magpakamatay kayo, bahala kayo sa sarili ninyo at hindi ka ninyo. Hindi yun din, mas sinasabihin mo ano, malalaman ng tao, malalaman ng probinsya, at in final days of your political life and your physical life, malaman ng tao kung ano ang ninakaw o ginastos mo para sa may prepared speech pero hindi ko basahin, wala ito ko yan. Aside from my strong belief in their capacity to be the same, I am confident that they will always have the best interest of the Filipinos and the country in mind. Do we have to restart this? Ano na? Tatak mo ba? What are we there for? Tatak mo ka ng sir? Ano ka ng make-up? Tatak mo ka ng mayor? Hindi mo sabihin may plano ka na ng pagkakaano ng tao? Kung ganun, you are one of a kind. Maganda naman kasi tingnan ng mayor because of the privileges. Anong barangay ka? Mayor, governor, senator, lahat yan. People's money yan. Ano na yan, kung tumalakan yan, kung i-conference with the president, do not expect me to use money from my pocket. I have to charge it sa gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno, no, we will not allow re-impose na. No, wala ako. Madali na. Magulahan ko kayo dito. Ubusin ko pa kayo pera mo. Tumakbo ka nga para yumaman eh. Public office would give you, would pave the way for you to do legit. Legitimate na. Kasi pag may-influence yan, kagaya, gusto, you have the influence. Yung asawa ko, siyempre, talagang harap ng pera, yung mga anak niya. So, they have the connection. You have no connection. Yung mga pamilya na Manila, mga franchise of those are the privileges of the politician. Pero kung sabihin mo kung ganun, pero marami rin sila. Pero hindi na, I assure you. Yung iba, because it paves away opportunities for you to talk to people and maybe kaya sila pasok sila dito and they will say that Rio, gusto mo yung isang franchise na you will just say tanggapin ko yan pero dito sa sila ko. Maybe ibigay nyo yung isang puro delegate.
Pwede mo. Kunin mo yan. Sige, bigyan mo sa akin. Total. Legitimate yan. Pero, siguro, delete na siya. Sabihin mo na, pwede mo ilagay natin yan sa photobato. Akin. Pwede ilagay natin sa Palawan. Para yung kita mo focus doon sa pagbiyahe mo. Para ba tayo walang gusto mo para hindi. Those are the let me yung laro ng politics and the opportunities for politicians to uplift. If you have the choice of knockout, you falsify documents or you invent projects or you maghingi ka ng pabordan sa mga bigyan ka ng franchise dito, franchise dito. Ako, meron na. Nabigyan. Pero, hindi ko dito sa sugar. Whenever sa mga. Nabigyan ka rin. Franchise. Kaya naman pa-franchise ng pamisan o yun na naman. Gusto mong imaman. Ako, hindi naman franchise. Tapos na. Pero dahan-dahan lang. Legit. The only thing that is you have the connection. Hindi naman influence pati connection. Yung iba naman over meron kami we intend to open a branch somewhere in Guyana. You may be interested to invest. Huwag lang dito sa siyudad mo kasi however you look at it, people will always think that there is something attached. Maganda yung sa isip ko wala na papunta dito. Ang problema, tatakalo kung bakit malayo. Malayo sa downtown. Pati yung travel ko dito, halos wala akong isa sinubong masakyan. Sabi ko, punta nila ito. Paano ito makiligagan mo ang ngayon? Walang problema yung maganda kasi marami yung over. Yung maganda pero matanda na. Diba, yung marami yung matanda naman dito. Siapa tahu itu ada something gusto kong sabihin. It's about yung paano i-separate yung temptation to make money. Okay man yan. Kasi pag mag-asawa ka na, tapos kung tayo na high school ka na, huwag mo sabihin na kung
Pag meron ka, 5 ang anak mo, paano suportahan sa sweldo ko yan? Kaya yung iba, even yung politician, you have to have something extra in. Hindi ko na yan. So yun mo ganun. Marami yan. Most of you will join government. Ito pala. Itong government service. Fundamentally, it's not really something which should really be highly profitable. But if you are content with just the simple things in life, government service would be good. Hindi ako pupunta ng malayo, total. Tapos na rin ako, whether or not in your judgment, I succeeded o nagnakaw o hindi. Nasa inyo na yan. Hindi ko pupipilit. I cannot proclaim to the world that I was the most honest public official in the land. Nor would I say na ako yung pinamaraming. Alam mo, public service. I started my career para makuha the essence of public office. I started as a special counsel sa prosecution's office. Yun yung pinagawa ko. Then I was appointed prosecutor or Rose Grants 3-2. Hindi ako umabot ng 1 because inabot ako ng election and I became the vice mayor of Ramos. From then on, tuloy-tuloy na. We never lost an election. I became mayor of Seville many times. Naka 9 years ako plus another set of 9 years. Became congressman and eventually I became president. Ang masabi ko sa public office na kung kontento ka lang, as you go along higher, it will improve your environment, your situation. Kasi medyo malaki yung magkapag-aral ang mga and kung maging politika, nasa politika, medyo marami kasi nawa kasi sa everything. Pwede ka mo anak ko sa Manila, para sa ito. Pero kung sabihin mo na 10, hindi mo kaya yan. 1 or 2 or 3. Hindi ka makapag-aral naman. Just like my father. My father was governor for 3 years plus. Nakapag-aral kami. Ako. Pati yung kapatid ko. Yung iba dito na. Nung malaki na kasi yung expenses, bata pa kami. Medyo kaya pa. Pero yung lumalang kami, asawa na kailangan na tulong yung iba, medyo lumiit yung sila. Dito na lang kayo. Kasi yung mga kapatid din yung asawa na kailangan na tulong, you know, you have to start in life. You are not that well. Makira because from a prosecutor I was lucky enough to be a mayor and then virtually president. Nung president na wala na kasi halos tapos na
So yan ang ano ko sa inyo. Maybe, kung naisipan ninyo to join the public service, not politics, okay. If you're sincere and you're really competent in your estimation by try, give it a try. Because harap ko, marami na akong nagigita dito na sa politika. At they're making good. Yung perception na kung ganyan disabuse naman yung mga politiko na sarili ko na dyan sa politician rather sa gobyerno. Meron, pero it depends on the opportunity sa office. Lalo na yung walang accounting. You can get the money and spend it just like as if it is your own. And there is probably no strict audit or accounting. But kung ikaw ang tinaka, gawin mo lang yung tao. Ayaw ko ng malay. Kasi wala akong naituro dito na hindi ko kilala kung anong history nila. But I started as a special counsel prosecutor, then mayor, eventually director sa presidency. Nadumaan ako sa presidency. My life is an open book. Kung saan ako nanggaling noong mayor pa ako, vice mayor pa ako, in a regular way, wala tayong problema. Ako, I don't really want Marcos. Serious enough for me to speak out and say, Mr. President, we do not agree with you. Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it. Kasi hindi na maganda sa bayan. I have not reached that point. But kung mayroon akong hindi na gustuhan, out of respect, di naman it does not really would go into the core of governance na walang hindi masyado ang gusto. Si Secretary, isabi na amo natin na baka masobrahan. Ganun. Tutulong ako, pero in whispers, because hindi naman tayo sa oposisyon. But there has to be somebody on the opposite side. Ang tawag niya normally is opposition sa politika. Pero in a body politic, sa governance, in a democracy, kailangan talaga meron sa kabila. Because the checks and balance will come whether you like it or not. Because governance is not an easy thing. It's a gamot of so many things sa buhay ng Pilipino ng isang community country na maraming problema pasok labas. And somebody has to attend to the problem, solve the problem. But then again, there has to be somebody that says that you are doing it right or you are doing it wrong. Because we have to protect the people of the Republic of the Philippines. You want to do that. I'm not going to say, Mr. President, Mr. Marcos, I do not agree with you. You correct yourself in 1 month, otherwise we go to the rebel side. Hindi po din gano'n eh.
democracy is a checks and balances. So you check and you balance everything. Now, it is ako, nandiyan ang iyong press. Yung press freedom. What would carry the voices of yung administration pati yung opposition would be the freedom of the press as well. Importante talaga yung press. Whether sometimes they are biased or not, but you have to give them the highest of respect because they carry the voice of the people, whether it is in the minority or the popular side of things. That is how it goes. Ngayon, having said that, maraming malapit naman ang election, PDP was always, ayaw ko kung bakit, pero maybe because hindi tayo nasanay sa pera. Ang PDP from the start, whether it was really intended or not intentional, ang PDP started talagang kantang poor boy. Wala siya ng pera, struggling, started from Cagayan. And may I just say, passing, we were having that convention, I think, in Cagayan. The birthplace of PDP. Alam mo kung sino lang pumunta doon na visible, recognized PDP leader? Girly pala. Ito lang. Siya lang. Doon ginawa yung PDP. It was hammered. There magtindig at tinignan yung kakang sino. Tumitigil ko mga sasakta na yan. Ito si Girly. Diyan sila ang tunay ko. Hindi. Kagagayan ito. At ito yung announcement ito ng ibig she's from Cagayan. Iba yung aking discussion. RPN yung aking hindi ABS-CBN. Ang kuya ko talaga RPN. So yan, dito na yung mag-i-election. Nandiyan na sa mga. Ang PDP, walang pera. Kaya kung isa ang PDP, walang pera. Hanggang ngayon, wala tayong baka. Walang pera. Kaya, ewan ko kung magka-uwi pa kayo, may pamasahin pa kayo. I did not even know if we can go home. Walang pamasahin. And if you're planning to walk home, it is just a few kilometers. Sabihin, we will provide you transportation. Kung kayo naman malayo at wala ka ng pera, join the party of the President. Ngayon pagsabihin, what really I'm trying to drive is, ang PDP talaga
founded by men run-only principle. Hanggang ngayon, wala akong nakitang taong politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong join ng PDP? Always mag-gravitate ka doon sa President. But after that, kagayo ko ng PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na Presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Ganoon talaga. Pero yung mga tao ng PDP noon at nagpaiwan hanggang ngayon, putang na laki ng respeto. At kung sakali tatakbuhan kayo, sabihin ninyo wala kayong pera, we will raise the money. Kasi, hindi tulong na under the table. Yung tulong na tayo ng mga itong malalaking multinationals. Pwede ba na ako hindi sabihin? Okay. Sponsor na ng isang merienda ng kandidato mo. At meron kang malaking budget yan. Kasi 50 million, okay na. Amoy babae. Masih po siguro yun. Si 74 na ako. Kaya ang tanong ko, saan ako? Ano na tayo? Pag 74 na ako, anong nag-usapan natin yun? Hindi siya yun. Yung pinili talaga, hindi sa walang pera. Diretsuhin ko na lang. Ano ako magsiguri? Ang pinili na kung hindi sa walang pera, hanggang ngayon walang pera. Wala expectation. Really, nung presidente ako, nagkaroon na yan ng konti. But those were really money na talagang givable. Hindi sabihin mo na gastos tayo ng pera ng pera sa pamilya. But anyway, parati ang elections. We will field candidates and we will support ako, partly, maasahan ninyo, mag-raise ako na contemporary. Kung sino yung mayaman ka ninyo, ituro lang ninyo. Do not be offended kayo ng mga incheck kasi ang lolo ng Chinese. So, ito incheck ito maraming turo na. Ako na bahala kasi yung lahat ng maging lahat ng mga broadcaster. Tumulong sa mga ako na bahala sa mga. We will go on in
shoestring budget. Hindi tayo hingi sa mga, I do not want to ask itong millionaire. But within that influence that I was able to cultivate when I was president. Pwede tayo masikot lang. If the kalaban mo will raise about 20,000, we can 2-3, okay na yan. Basta sa malinis na parang. At sa wala tayo po kami. Kaya wala tayo po kami. Kung naman naging president niya, kita mo kung magsalita ang pastos ko. And you would give shit din sa mga mayaman mga elite. Kita ka ng bungang hindi mo, pati mo na yung gusto public yun sa ating guro. Ikaw, putang ina ka. Ang utang mo sa pan, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days, exactly, by 24 hours a day. Bayaran mo yung putang ina, utang mo yan kung hindi ipapatay kita. Sinabi ko in public. Total, patayan mo ako rin yung bayad ka. O yun may pera. Sunod-sunod yun. Kasi, huwag lang sana, no offense intended. Hindi ko lulog ng Chinese. Lahat yung i-check na ayaw bayad, ayaw tangin. Bayad kayo. Kaplahin ang dito. Pabor dito. Pagbakas nyo na nangyayari ko yung Chinese. Excuse me. Ang goal of good Chinese. Problema lang. Hindi naman tayo panahon ng mga misito. Pilipino tayo na. So, yan ang gawin natin. Elections, when the election is around the corner, we will try to come up with another, maybe gathering, pero para hindi masyado magastos, to make it more comprehensible for everybody. By regional target, and we go down to the local. In about 1 year, I will go out of my city, grabe, para maipwesto na namin. Mga si Ruben, si Mato, para may isang Tagalog. Kami na nandito para sa mga Muslim ako. Kampanya kami ngayon, bigay ng pera. Pag hindi ako ng pera, ng tulong, hindi ako bigay ng pera yung pusa. Hindi ako ng tulong, sabihin ko na, kung may tulong, bigay mo sa kandidato namin na yan. Ayaw mo tanggap ng pera, kasi sabihin mo, pag nangyanon, there's always a possibility na magdududa yung mga kandidato. Na tinanggap mo, pati hindi mo binigay. Kaya at this early, let me set the standard by saying that I will not accept contributions for and behalf of didiretso mo sa kandidato mo. Sabihin ko na lang sa minimum 20 million okay na yan. Total bigyan ka ng 20 million pang kampanya. Gastos 20 million pang kampanya.
Kung magsabi tayo ng oo, then this is a gathering of idiots. Kaya ng 20 million, at least, fine. Yung 15, total mabawi ko man kung manalo na. Maraming nalikos. Ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi yung na-inject. Wala yan sila. Ang pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. Pero, pabirok na lang yan. Depende na yung siya. It's how you know. If you want to stay longer in power, then you have to show that you are there to serve and empower the people to serve. It's not easy to do that. Ako, tapos naman ako, pwede na ako mag-ibang. Kaya hindi pa natatapos, totoo man mo ang hindi, rindahan mo muna yung kabayo mo. Ako, sabi ako, maghanap kayo dito, maski saan sa Pilipinas. And never. Kung matigay sila ng presidential candidate, tinatanggap ko kasi malaking nakastos. Pero kung sabihin mo na magiging concessions, naging presidente man ako, maghanap kayo ng isang tao makaturo sa akin, sabihin mo na nalihin sila ng pahor ng franchise at bigay sila ng kasi pag-upok ko pa lang, alam na ng mga tao ng Pilipinas ang ugali ko dito sa nung lalo na anong piskal ako, magpunta ka ng kusina mo, regalo ka sa akin ng pantalon. Isa ulit ko yung regalo mo, kinabukasan, kaya yung kliyente mo, patagilid ko talagang walang kasalanan, ipapay ko yung kaso para may problema ka. Tanong kayo dito, may sinong ugal sa wala gumawa sa akin. Even when I was mayor, and even when I was president. Ngayon, magtanggap na ako. Wala yung mga problema. Wala akong tao. Wala akong may bigay sa inyo. Oo, sabi ko yun, bigay ka sa akin. Sabi ko ito man ito. I will not do that. Ang nilaiyo ko yung respeto niya sa akin. Sinabi ko, sundin mo yung ginawa ko. You want to stay in politics for a longer period, then sundin mo yung ginawa ko. All you have to do, complete honesty, all you have to do is practice the lecture itself. Ang nandiyan na tayo. Yun. Tutang wala first term, nanalo ako landslide. So, wala. Second and fourth, nung presidential, alam ko na nanalo. Ayaw ko na mag-iba. Pero wala akong yung siya yung mga mayari ng mga big business na. Pero presidente ako, ingat din siya. Talagang ipto sila kasi huwag lang tayo magpapalala. Hindi ko naman kayo hanapan ng I will not begrudge you for not liking you. I will, mas lalo na
sabihin mo lang ang binigay ng pera. Because I know also at that time na mananalo na naman. So, kayong mga politiko meron dyan, pag may magapit sa iyong bigay, sabihin mo, putang ina ka, huwag mong ibigay yan sa harap ng tao. Ngayon mo lang doon sa kapatid ko, asawa ko. Pero huwag na yung gawin niya, depende rin sa asawa. Kasi kung ibigay mo sa asawa, even 1/4 na wala ka ng mga utang. So bagay, para sa anak, okay lang yan. Bihira naman yung asawa na ako yung pera. Bihira yan. Hindi yan asawa. Hindi yan, kapit ko yan. Let's meet again by next time. Para ang recipe is lunch, merienda, donut lang, pati kape. Tapos hanggang alas 5 lang, kanya-kanya na tayo. Either you will share the burden o suluhin mo. Bakit maraming tipid na? O 9 o'clock, by 12, discharge tayo. Kung tayo naman pumunta na pagkatapos ng mag-perk tapos mag-cancel na toothpick. Lumumpa ko yung cake. Siyempre lang tayo, ang Philippines simple lang. Small time. Keep it that way. Nasanay tayo ng gano'n. Walang pera. Hanggang ngayon, wala tayong pera. Kaya, kung meron ako sponsor ng ako siguro, yung yung sa local, do not bother preparing. Kasi ako, pupunta sa inyong lugar, preparado. Pupunta ako doon, napunta ang baon. Tapos may sarili akong baon. May baon na pera. May sarili akong baon na kaligayahan. Huwag na kayo sabihin na hanap kayo ng katulog at huwag niyo raw kami but I will be there to help you. At kung natira mo kung saan yung doon na ibigay, malaman ninyo kasi sasabihin ko kung saan yan na lugar na yung negosyante mo bigay. Hindi ko i-share yan sa ibang lugar. Ibibigay ko yan sa inyo. At malaman ko yan kasi sasabihin ko sa inyo sa harap ng magbibigay. Kung sabihin na magbibigay nito tapos ipasa doon. Kung may magbigay man doon, ngayon, kung mismo si Lusultan ang magbigay, yung barangay captain doon sa barangay Lusultan, maswerte. O ito yung putang na pupusin niya. Ganun na. So, ano po ba? Magandang na siguro. Yung
pera na ibigay niyo, no? Ako, ever since ayaw ko mag-iba. Lumisan, mag-claim din yung China. Never. At sa'yo ko tumatanggap, kung wala ko kaso, hindi talaga ako tumatanggap. Kung patala ka lang bigla sa akin na dating sa akin yan, kapag ito, kita purwa. Kung sabihin mo yan, marami ako nasasibihon. All ayat ko is crucified. Hindi na naluto yan. Hindi na. Kumpare mo to. O kung mo may-ari nito, so ito na ba penultimate meaning this is the last na o opening individually siguro, we will meet if you have the money, and I hope that you can raise a bigger amount. Makaikot kami, 1 or 2 or 3. Bato, Bong. Si Bong, maraming pera. Lahat ng papel na umiikot sa Mindanao newspaper, mo yan. Tesoro Printing Press. Kung kaya niyo print ng newspaper, kaya niyo print ng pera. Yan ang sekreto na. Hindi, the oldest, maybe the oldest in the printing press. Ngayon, pinakamalaki. Hindi sa ito siya, sabihin mo ngayon, he's just an family, malaking pamilya, is Lord. Ilan yung printan yung peke na ayan po, kaya siya yung pinamilya ngayon mo, has been my aid. Alam niyo natin, katulong nila, may aid tapos ganito nangyari nito. Let me may pipis na ang bibo.
may regular income ako. Nung mayor ako, Lieutenant sa Philippines sa Mindanao. Kaibigan niya, kapasigaw niya palagi. Nakulong siya yung bato. Sila niyan. Alam mo isang yun si Jimboy. Naglalaro siya ng basketball may off si Jimboy sa akin. Laro sila ng basketball. Yung bola pinasa kay Bong. Hindi, iba ko muna. Tapos, pinasa ni Bong kay Tok. Si Bong ata may galit ko sa ilgo. Iles sa babae. Wala akong babae yan. Kita mo yung kaso punta. Hindi ako kaso na yung magkapo ng bola. Tinapon niya yung bola. Sinuhaan dito. Collapse. Galit. Totoo. Hindi naman ang bola. Galit sa kanya yung bato. Yung bato na tapon. Tapon. Patay yung tapon. Jimboy. Hanggang ngayon, hindi ko talaga mapaamin bato. Sabi ng bato. Tapon na talagang hinampas mo yung bato. Hindi. Ito yung kaibigan ko. Davao. Kaya nung presidente ako. Mahusay ito. Kaya ang bato. Anong PMA class ka? PMA class ka? PMA class ka? Yung mga bata na assign dito ng sila. Si Bong naman, libo-libo lang yan. Nakinuha ko. Yan ako, pagkamatay na, yung pinasaan yung mula, yun yung ilmo, Jimboy. Kaya, presentar ka agad si Bong. Kasi nung nakita ko Bong, ako sa pumiraya, pumasok naman sa mobile, nakita ni Bong ng maraming babae, play mo yung bapo, kita ng maraming babae, pagpasok niya. Bulong ka agad sa akin, Mayor, ako nagpapalit sa iyo. Kasi sigurado niya na yung maduro may inherent niya eh. Sabi ko sila. Kaya yung na-aid siya, wala naman ginawa. Sa awa ng Diyos. Babae rin talaga, na-overtikan ako. Performance. Then eventually, ito silang dalawa. Sabi ko na lang kayo naman. Palagi ko ako po na lang kayo ng senador. So, naging senador naman. And they have served the country well. Bakit ang Bong naman, hindi na kailangan milyonaryo yan. So, we have to serve the country. Wala tayong lugi dito sa kanila. I am sure of that. At hindi ako mga pata. So, sino mag-reserve ng maging senador? Pagpiniwan kayo sa dismissal na mag-usap kayo. Kung tanongin ko sa iyo, ilan ba ang babae mo? Kasi yun ako nang suporta sa iyo. Mas marami yung babae, mas marami. Kasi mas marami yung mga kampanya. Wala
Tupe. Ito yung madagdag na naman sa Senado. Mabay ka sa trabaho lang. Wala na akong ano sa tao. Playboy ka, gambling ka sa mga sayo. Sinusugan mo yung pera mo. Ano pala? Hubong ka. Magaling ka sa... Alam mo, meron yan, sigurado kami. Kung siya na, punta niya mo. Ako, wala si Consider mo. Siguro, nung Consider ako na yung Bisaya yung bilang ako, may mga nagkasing na, hindi ko naman binabasa.